nakita niyo na po yung bagong building natin last week, right? Nakita niyo na po yun? Well, mga ilang buwan na ito, papasok na January, ay magiging busy na po tayo para ayusin po yung ating bagong building. Hopefully, tayo po ay i-inaugurate po natin yan February. Okay? So, mamabilisin po natin yan, pero hindi natin bibiglayin. Gusto natin lahat ng mga gusto nating facility na maayos, pati sa mga childrens natin ay malalagyan po. Pati yung mga toddlers, para naman po silang gagapangan doon. Okay? Kaya ayusin po natin lahat yan. Kaya rin po ang Panginoon because we are going to get busy on the year 2013. Hallelujah! Then, I'm going to give you a special message na two-part. Ito po ay tungkol sa how can we live life wisely in the year 2013. Okay? Kasi alam po ninyo, kinakailangan tayo po yung nagplaplano. Ngayon pa lamang, kinakailangan inuunahan na natin ang ating mga sarili ko. Ano dapat natin gawin? Magkaroon kagad tayo ng vision about ourselves. Okay, kasi kung hindi tayo matututo at ihanda natin ang ating mga sarili, we don't know what lies behind the year 2013, right? Pero if you will prepare yourself and try to what? Kinakailangan maging ganito ako, maging ganyan ako. Okay? Yung magkakaroon ganyan niya tawag na programa. Dahil hindi nga natin alam ang darating na taon na 2013, kinakailangan handa ka. You need to what? To live wisely. At ngayon pong araw na ito, hinati ko po sa dalawa dahil hindi po kakayanin ng isang mensahe ang mensahe ko ngayon. So pinamagatan ko po ang aking mensahe, Living Wisely in 2013. Part 1, the don'ts. The don'ts. Kung meron pong mga bagay na we need to do, next week yun. Kaya kinakailangan natin po next week. Okay? Kinakailangan po natin maunawaan yung mga bagay na dapat nating i-avoid. Mga bagay na dapat nating alisin. Mga bagay na hindi natin dapat gawin. The don'ts. Kaya nga mamagat ng aking part 1, the don'ts muna ngayon. Okay? Maunawaan natin kasi minsan, kung ito ay hindi natin malalaman, baka natin magawa at magiging palpak ang ating buhay. And you will just find yourself na eto na naman, pagsak na naman, may marami na naman mga problema, pumalpak na naman, because you never live your life wisely. When I say wisely, yung wisdom po doesn't comes from education, from the academe, or any book that you read. No, wisdom only comes from God. Amen. Yeah, you have to live life wisely. When you say, I want to live life wisely, you're going to base that knowledge according to the Word of God. So titingnan po natin ngayong nito. Sa pagkatalan po ninyo, hindi natin alam what lies behind 2013. Sabi ko nga, life is too short. Okay? And marami nga, last 2011, anong sabi nila? May nag-predict, sabi ni Harold Camping, that 2011 is the day of the year of Judgment Day. Di ba? Di ba? Lahat ng mga buong mundo naglalagay ng Judgment Day sa Pilipinas. Bumasto sila. Si Harold Camping, sayang pa naman, he is a televangelist. Tapos ang lakas ng loob niyang nag-predict na magkakaroon na nga daw ng Judgment Day ng May 21, year 2011. Tapos nung dumating yung May 21, 2011, hindi dumating, in-reschedule niya. Ginawa niya October 21, 2011. Okay? Dumating na naman yung 2011, ala na. Okay? Halos magkasakit kasi sa puso dahil matanda na eh. Okay? Now comes 2012. Kamakailan lang dumaan ang December according to Mayan religion. Ang mga Mayan religion po, ito po yung mga grupo ng mga Guatemalans na yung gumawa ng pyramid na yan doon sa Guatemala. Okay, they believe that according to Mayan calendar, ang Mayan calendar po ay nagsasabi na December 21, 2012, ang eksaktong 5,000 years ng mundo. Ang eksaktong 5,000 years ng mundo, dito daw po masisira na ang mundo.
Okay? And they believe na magkakaroon ng, kung may kukunin ng mga aliens. Oh, may aliens. Which, nangyari naman, it coincide with the prediction ni Nostradamus, the prophet of doom. He predicted na December, marami pong prediction si Nostradamus na walang hindi niya nilagyan ng mga eksaktong date. But he dated December 21, 2012 as the date ng mundo ay magugulo. Okay? And all of those things ay hindi nangyari. Now, malalaman natin dito, gusto ko maunawanan, bakit ko minimension ito? Because maraming tao nagsasabi ganito, ganyan na, masisira, pero hindi nangyayari. Okay? Ang sinasabi ko rito, yung tinatawag na walang sino man ang nakakaalam kung anong mangyayari sa kinabukasan. That's the bottom line na sinasabi ko. Walang nakakaalam, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Okay? And I thank God, you know why? I thank God that it is a blessing. If I'm going to talk about concerning me, I think it's a blessing na tinago ng Diyos. God veiled the future to all of us. Tinago nito, hindi niya sinasabi ko ano mangyayari sa future. Doon ang mga tao gustong malaman ng future. Bumabayad ng milyon-milyon para sa lumapit sa isang psychic. Bumabayad, alam mo ba yung it takes, sabi ng $1 million a year ang ginagamit ng buong mga tao para magkumonsulta sa mga tinatawag na mga manghuhula. Okay? Ngayon, feng shui. Sabi ko nga kahapon, ano na sabi ng feng shui? 2013 daw ang mas luckier year. Okay? Ang water snake. Okay? Water snake. Okay? Sa Biblia, ano ba yung snake? Sino ba yung snake? Sino ba yung serpent? Water serpent. Yan daw ang inaano, no? So, maintindihan po natin dito mga kapatid ko. Ang mga tao, they are trying to know what's in the future. While sinasabi ko ngayon sa inyo, listen to me, talagang God veiled the future. Magpasalamat tayo because God veiled the future. Why? Tingnan ninyo. Kung alam mong mamamatay ka bukas, o kanyari, mamamatay ka sa 1 taon, palagay ko, bago umabot yung 1 taon, mamamatay ka na. Kaiisip. Kung alam mo, okay, na magkakaroon ng famine, ng taggutom, ng tagtuyo, ng talagang wala nang makakain ng tao sa next year, palagay ko ngayon pa lamang, magpapakabundat ka na. Ngayon pa lamang talaga lahat na, hindi, ang sinasabi ko ganito, hindi nyo na kung alam nyo na yung mangyayari sa future, hindi nyo na may enjoy ang buhay nyo ngayon. Amen. And that's the reason why God veiled the future para ano? Kung ano ang dapat mong gawin ngayon, gawin mo ngayon. Okay? Kaya ano ang dapat mong gawin? Dapat, kung ano yung buhay mo, you have to live it wisely. Live it wisely. Because we don't know the shortness of life. Ang matalinong tao, alam mo namang mamamatay ka, nakakapagtaka. Maraming mga tao, kung mamuhay dito sa mundong ito, parang walang kamatayan. Nakakapagtaka. Nakikita nilang ang mga tao nangangamatay sa paligid nila. Pero pagka sila'y nabubuhay, parang silang nabubuhay na wala silang kamatayan. No, my friends. If you are full of wisdom, once you live this life wisely. Kaya ito ang tema ng aking preaching ngayon. Ano po ba ninyo sa Book of James at nandiyan ang ating gumawa po ako ng expository preaching sa Book of James chapter 4. Okay? There will be 3-4 verses na babasahin natin ngayon. At ito ay napaka-importante. Sapagkat, alam po ba ninyo, yung panahon nito ni James, maraming mga Kristiyano na kagaya natin sa panahon ito, ang aba na bubuhay at namumuhay ng pawarde-wardeng Kristiyanong buhay. Okay? Pawarde-warde. Okay? Kaya ang sabi ni James, teka muna. Kinakailangan kayo ay mamuhay ng matalino. Okay? Maunawaan ninyo kung ano ang katotohanan tungkol sa buhay. So let's open our Bible. James chapter 4
going to read from verse 13, 14, 15, 16, 17. Okay? Ito pong verse, and I'll be reading in the New International Version, NIV. Ito pong sabi ng salita ng Diyos. Now listen, you who say today or tomorrow we will go to this and to that city, spend a year there, carry on business and make money. Why do you not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appear for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast and brag. All such boasting is evil. Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it. Let us all close our eyes and let's pray. Dear God, dalangin ko, Panginoon, na sa umagang ito, ang mga kapatid ko ay patuloy nawang nakaunawa, O Diyos, ng iyong napakaganda at napakahalagang salita na dapat naming dalhin at matutunan upang kami, Panginoon, ay matuto, O Diyos, na mamuhay ng matalino, maalam sa buhay nito sa darating na taon 2013. Lord, we pray that this word will guide us, Lord God, to carry on kung ano man, Panginoon, ang mga bagay na gusto mong gawin namin sa darating na 2013. We just pray, Lord God, to bless this message. In the name of Jesus we pray. Amen. Now, tingnan po natin dito, mga kapatid ko. Okay? Kinakailangan nating maunawaan ang katotohanan na itong mga listener ni James may problema. Sapagkat, kaya nga sinabihan niya na, naiintindihan niyo ba ang buhay? What do you think is life? What is your life? Kung naiintindihan niyo ba ang buhay? Ito nga sinasabi ko ngayon, maraming problema ng mga Kristiyano at ng maraming mga tao sa mundong ito. Ang problema nila, ang kanila, akala nila, ang buhay nila ay ganun-ganun lang. Ang buhay nila ay dapat nang ipamuhay ng bahala na para bagang ikaw ay isang troso na kung saan ka anudin, doon ka na lang. Kung saan ka abutin, doon ka na lang. No! Okay? Importanteng, lalo na ngayong papasok ang 2013, my prayer sa mga taga-Lord of the Harvest ay maging matalino sa kanyang pamumuhay sa 2013. You know why? Because you don't know what lies behind. You don't know. Marami na ako mga kilala nitong 2012. Yung pong aking pastor, yung pong aking father in faith sa Pilipinas, nung ako po'y binata pa lamang, si Pastor July, namatay na po siya. Last 26, 4 days ago. Okay? Namatay po siya sa prostate cancer. Tandaan po natin, hindi 40 pastor, hindi ka na pwedeng mamatay sa cancer. Napakarami kong nakilala mga pastor, iba mga kaibigan ko pang personal, namatay sa sakit sa puso. Ikaw ba naman ang mag-handle ng tao, sasakit talaga puso mo. Atakihin ka talaga. Alright? Yan talaga ang mga sakit sa puso, sakit ng mga pastor, mga sakit sa puso, alta presyon. Ayan. Okay? So, James, sabi ni James, gusto kong maunawaan ninyo ang ganitong mga bagay na hindi niyo dapat ipamuhay ang buhay ninyo ng pawarde-warde lang. Sapagkat ang buhay ay dapat ninyong maunawaan, kaya dapat itong paghandaan. Okay? So first, sabi niya gano'n, paano niya sinasabi kung mamumuhay kayo, don't live life foolishly. Okay? Don't live life foolishly. Alam po ba ninyo yung meaning niya? Para ako, meron po akong sariling definition ng fool or foolishness. Sarili ko lang po, gawa ko lang po ito. For me, foolishness is a recipe. Ano po recipe? It's a mixture of 3 things. Okay? 1 cup of pride, 5 teaspoonful of selfishness, okay? And 100 ounce, okay, ng 100 ounce ng ignorance. Mix them together, okay, and it will, okay, and bake them for about 3 days, at lalabas na po ang foolishness. You will live a life of foolishness. You will live, ano po yung ibig sabihin ng fool? Hangal. Okay, ang isang tao pagka nagiging hangal, ang nandyan po yung
pride, nandiyan yung selfishness, ang tinitingnan lang niya yung sarili niya, na hindi ko kailangan ng sino man. That person is a fool. Do you remember a man, nung siya napakayaman, that rich man, na sabi niya ngayon, mayamang-mayaman ako, I have so many, yung kwento ni Jesus Christ, I have so many, plenty in my barn, pwede na ako mamuhay, I will just live life to the fullest, eat, drink, and be merry. Sabi niya gano'n. Ano sabi ni Jesus, ano sabi ni God sa kanya? You're a fool. Today, I am going to take your life. O, nasaan na yung pinag-anuan mo? Nasaan na yung drink and be merry? Nasaan na? Wala na. Okay? Now, that's foolishness, my friend. When a person has these three things, pride, ignorance, and selfishness, you put them together, a person will become a fool. Okay? So, this 2013, according to this verse, okay, sabi ni James, okay, first, we must remember the don'ts. In 2013, don't make foolish plans. Foolish plans. Now, when can a person make a foolish plan? Balikan natin yung kanina yung verse natin, verse 13. Okay? Sabi po ni James dito, now listen, you who say today and tomorrow we will go to this and to that city, spend a year there, carry on business and make money. Now listen, this man made a plan. He made a plan. Okay? And nothing wrong with the plan. There's nothing wrong with the plan. But if you plan it without God in it, now there's the problem. Napakaraming mga tao, kahit mga Kristiyano, ang nagplaplano nang hindi mo na kinukonsulta ang Diyos. Hindi kinukonsidera ang Diyos sa kanyang mga plano. Whatever plan it is, my friend, gaano man ito kaganda, if you're not going to consult God, if you're not going to pray and say, God, is it your will? Kikita naman ako, magiging maganda naman ang buhay ko rito, I think it is your will na ma-bless ako. Pero if you're not going to consult Him, you will not going to align your plan or plans with God. Now, my friends, I'm telling you, you are in danger. Now, listen to this. Tingnan niyo itong lalaking ito. He had a plan. Ang sabi ng salita ng Diyos dito, sabi ni James, listen, sabi niya gano'n, first, sabi niya, today or tomorrow. So, the date was set. He set the date. Ngayon o maaaring bukas, okay, gagawin ko to. The plan was already set. Then, ano pa? This or that city. The place was already also set. Sa area na ito, sa palengking ito, sa lugar na ito, okay, sa place na ito, dito ako pupunta. So may plano na siya. Ano bang pinlano niya? Okay? Yung panahon ng kanyang, the duration of his plan. Kita niyo, sabi niya, I will be there, I will do this for a year. Ano bang gagawin niya? Sabi niya ganun, I will carry on a business. Okay? Tingnan po ninyo kanyang pagpaplano kompleto. There's the date, the duration, okay, the place. Kompleto ang kanyang pagpaplano. Buong ang kanyang plano. Okay? Actually, computed na niya kung kikita siya o hindi, because I will make money. Nakita niyo? Computed na niya. For sure, I will make money. For sure, kikita ako. Sigurado na ito. Okay? Walang sablay, hindi malulugi. For sure, I will make money. Tingnan po ninyo. Today or tomorrow, sabi niya nun, this or that city, I will just spend a year. Kita nyo, just calculation niya. Just a year, I will make money through this business that I will put out. Galing ng plano niya. Nasabi nga sa inyo, kahit gaano kagaling ang iyong pagpaplano. Okay? Sabi ng gano'n, tingnan po ninyo, no? I'm sorry, Dan. So, kita po ninyo, mga kapatid ko, na ang kanyang plano ay, sabi ko nga po sa inyo, mas maganda pa sa mga paraan ng pagpaplano natin kadalasan. But, bakit ito hindi naging pasado at bakit ito tinawag na foolish plan? Sapagat wala nga ang Diyos dito.
namuhay siya, dalawang nakita kong problema rito eh. First problem, namuhay siya disregarding the will of God. Nakita ba natin si Lord dito? Wala eh. Okay? Pangalawa, nakita kong problema rito, nagplano siya disregarding the will of God. He lived disregarding the will of God. He plans disregarding the will of God. Wala si Lord sa kanyang pagpaplano. At gusto kong maunawaan po ninyo mga anak ng Diyos sa 2013. Okay? Dapat sa lahat ng mga bagay na gagawin ninyo, you have to consult with God. You have to include Him. Kung ano man ang business, dapat God is in there. Ano man yung pagtrabaho mo, maaari ba sa atin mapauwi na ng Pilipinas? Saan ka man, ano man ang mangyari sa iyong buhay? Anong dapat mong gawin? Dapat nandun pa rin si Lord sa mga pagpaplano mo. Mga anak ng Diyos, tingnan po ninyo ang makikita natin dito. Itong lalaking ito, he made a perfect plan to gain money. But listen to this. Putting money or gaining money, investing your money or treasure in the wrong world is a danger. Itong lalaking ito, he was so investing only in this world. Dapat tinuturo sa atin ng Biblia, dapat nag-i-invest tayo sa langit. If you want to live life wisely, listen to me. Don't plan foolishly. Next year, 2013, I want you to plan and invest your treasure in heaven. You invest your treasure in heaven. Kung ano man yon, siguro next week, pakinggan ninyo na lang ang mensahe ko. Paano makakapag-invest sa langit. Okay? Pero gusto ko maunawaan po natin, masyado tayong preoccupied sa ating kaisipan. Masyado tayong na, yung ating isipan ay masyado lang ano na, kumita na ganito, kumuha na dyan, plano na ako ganito, gagawin ko yan. Okay? Kumpleto ka na sa mga gagawin mo. Actually, punong-puno ka na nga sa bubuin mong investment sa 2013 eh. Wala tayong pinagkaiba dito sa lalaking ito. Okay? Kumpleto na siya, alam na niya, at kalkulado na niya, nakikita siya ng pera. Okay? Pero listen to me. Kahit siguradong ikaw ay kikita ng pera rito, if God is not there, you're in danger. You are in danger, my friends. Okay? Para bagang siya ay isang taong nabubuhay ng walang Diyos. Now, I want you to listen to this. There are two kinds of atheists. Alam niyo atheist? Tao na hindi naniniwala sa Diyos. The first kind of atheist is what I call the intellectual atheist. Intellectual atheist, sila yung tao talaga sinasabi nila, I do not believe that there is a God. They do not believe in God. At least, itong mga tao nito, honest. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Though I beg to disagree, but, of course, I can respect an honest person. Pero there is what I call the second kind of atheist. And this is what I call the practical atheist. Alam niyo practical atheist? Ito yung mga taong naniniwala sa Diyos. O naniniwala sila si Kristo ay kanilang Panginoong Jesus, tagapagligtas. Pero hindi sila naniniwalang ang Diyos ay kaya silang tulungan sa kanilang mga personal na problema. Kaya naniniwala sila sa Diyos, pero nabubuhay silang parang walang Diyos. Naintindihan niyo sinasabi ko? Para bang ang Diyos ay hindi importante sa kanila. I believe in God, yes. I love God, yes. Pero tingnan mo ang buhay, ang Diyos ay hindi nila binibigyan ng pakialam sa kanilang sarili. And that is what I call the practical atheist. They believe in God. They know that there is God. But the way they live, it's like they do not have a God. At least yung intellectual atheist, ano sinabi ko? Kaya kami namumuhay ng ganito, hindi naman kami naniniwala sa Diyos eh. They are honest. Okay? Sabi ko nga, I can respect those, kahit I beg to disagree, I can respect an honest person. Pero ito, sinasabi niya, meron siyang Diyos, nakikilala niya ang Diyos, pero hindi nabubuhay na parang may Diyos. Hindi niya isinasama ang Diyos sa kanyang pagpaplano. I am telling you, okay,
isang malungkot na katotohanan ang masasabi ko po sa inyo, that you are a practical atheist. Your life is in danger. Para bagang pagka nabuhay siya, pag araw-araw, okay, hindi niya piniplis ang Lord, ang piniplis mo, sarili mo. Wow. Pagka nagplano ka, kasi gusto kong maligaya ako, hindi mo kasama si Lord. You're making plans. Having no regard with the will of God. Kamusta naman si Lord? Okay? Gusto kong maunawaan natin dito. Okay? Na, kung mamumuhay tayo, ano po niyo kasi, God has a plan in your life. To every people living on earth, lalo na sa kanyang mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa Lord of the Harvest, listen to me, may plano ang Diyos sa iyo. At iyon ang dapat araw-araw na hinahanap ng mga Kristiyano. Every day, sa tuwing umaga, pagka nagpe-pray ka, oo, may plano tayo. Pero alam po ninyo, may trabaho kang gagawin. Pero dapat parating pray, ang prayer natin, you ought to pray like this, Lord, what do you want me to do today? Lord, sa desisyon ito, Panginoon, what do you think about this? What should I do? Hindi yung kibatero ka na, meron ka ng sarili mong pagpaplano, meron ka ng sariling desisyon, diskarte mo, pero ang Diyos ay hindi mo binibigyan ng pagkakataon para mabigyan ka ng talagang proper guidance and advice. Minsan, alam po nito, masakit ang mga tao kasi ayaw nilang bigyan ang Diyos ng pagkakataon sa buhay nila kasi alam nila papakialaman sila ng Diyos eh. And talagang pakikialaman ka ng Diyos. Whether you like it or not, pakikialaman ka niya. Now once na sinabi mo, Panginoon, I commit this plan to you. Bahala ka na, Panginoon. Ay nako, asahan mo. Yung mga inaasahan mo ay hindi mangyayari. Pakikialaman ka ng Diyos. Aalisin ng Diyos yung mga bagay na may mga, tawag dito, may mga compromises sa ayaw ng Diyos doon. Okay? Maaaring kumita ka pero hindi sa inaasahan mo malaking kita. Okay? Kakapurit lang minsan lalabas ng, pero binigay mo kasi sa Panginoon at ang sabi ng Panginoon, gusto kong maging malinis ka sa mga bagay na yan. Gusto kong maging maayos ka sa mga bagay na yan. Okay? Kaya gusto kong maunawaan po natin, ito sigurong maraming dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano ang ayaw isama si Lord sa kanilang pagpaplano. Ayaw nilang pakialaman sila ng Diyos. Okay? And alam po ninyo mga anak ng Diyos, ano yan eh, talagang medyo mabigat po yan. Meron po akong isang member natin sa church. Hindi ko naman sasabihin ko sino siya. Sabi niya gano'n, Pastor, ang plano ko po, ipuput-up ko itong negosyong ito. At kapag binless ng Lord, siya ang partner ko. Paano mo masasabihin siya ang partner mo, kapatid? Sapagkat yung tithes ko, ibibigay ko talaga sa kanya. Okay? Lahat ng ikita, ibibigay ko yung ikapo, ibibigay ko sa kanya. Ganda, kapatid, okay? So, Pastor, sama nyo naman sa prayer nyo, ganyan-ganyan. Na-bless, kumpisahan ko na po yung negosyo na yan. At alam po ninyo, we prayed. Okay. At inumpisahan yung yung negosyo. At alam po ninyo nangyari. Lumaki, naging tawag dito, naging yung kanyang, nag-boom yung kanyang negosyo. Okay? Kaya lang po, yung plano na yun na yung partner daw po niya ang Diyos. Okay? Kung sino-sino ng business partner ang kinausap niya. Kung sino-sino na, habang dumadami yung mga kanegosyo niya, nakalimutan niya yung totoong business partner niya. And ang nangyari, eventually, yun dahil sa sobrang busy niya, napalayo na siya, umalis na siya ng church, busy na daw siya kasi ganito, ganyan. At alam po ninyo, I heard na lang 2 years ago, matagal na panahon yun. 2 years ago, nakita ko na lang, bagsak na ang kanyang negosyo. At siya po ay lubog sa kasino. Utang sa kasino. Nagplaplano nang wala ang Diyos. Gaano man kaganda, hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos. Sabihin mo, pagka ikaw nagplano at sinasabi mong, Lord, kasama kita dito sa ano ko ito. Okay? Make sure na gagawin mo talaga siya ang prayer, siya ang partner mo dyan.
Ano man, kahit sa trabaho mo, Lord, ikaw ang partner ko rito. Ano man, if you will include God, gusto ko maunawaan pinyo, if you're going to include God sa lahat, kahit sa trabaho, kahit sa negosyo, kahit sa pagpapamilya, kahit sa relasyon yung mag-asawa, sa pag-handle nyo ng finances, anumang plano ang magkakaroon kayo, lalo na sa 2013. Okay? Dapat nyo maunawaan na the Lord must always be included. At hindi lang siya included, He must always be in charge of that plan. Importante yan, mga anak ng Diyos. Do not make foolish plans. Your plans will be foolish. Bakit ko sinabing foolish yan? It will become foolish if God is not included in those plans. Okay? Kagaya ng mayamang lalaki, nung sabi niya, I will just drink, okay, relax and be merry. Papakasaya ako. Ano sabi niya? Saan ba si Lord doon? Wala. Puro ako. Selfishness, pride, hindi ko kailangan ng Diyos dahil mayaman na ako. Ano pahingin ko sa Kanya? Okay? Ignorance. Don't live an ignorant life. Mga kapatid ko sa Lord of Darkness. Don't live an ignorant life. Gusto ko isipin natin ngayon dito. Do not make foolish plans. If you have a plan, ano man ang mga plano ninyo sa 2013, baka maaari ngayon may plano na kayo. Okay? Nabibili ako ng bahay sa ganito, mag-invest ako sa ganito, now you have to include God in those areas. Andyan po ba kayo mga anak ng Lord? Okay? Sapagkat kung hindi nyo gagawin ito, okay, ang katapusan pa rin ay kawalan. At kung ito ay para lamang dito sa pag-i-invest dito sa mundong ito, at hindi mo, kasi pagkakasama mo ang Lord sa pagpaplano, for sure, mayroong investment sa langit eh. Parating may investment sa langit yan. Yun ang matalinong hindi lang puro dito. I've seen a lot of people na napakayaman nila, pero nung namatay, hindi nila nadala yan sa impyerno. Bagamat dito sila sa impyerno, hindi nila ito nadala sa kanilang kabaong. Yes. Okay? At anuman, sabihin man natin na ito ay madadala nila sa kabilang buhay, sa impyerno, papakinabango pa rin ba yun? Wala. It's useless. You're in danger kung ang nasa isip mo ay puro investment lang dito sa lupa. Kakamali tayo. Mas maligaya tayo kung alam mo, mamatay man ako ngayon, I've invested so much. Live a life wisely. So, the first don't, do not make foolish plans. Tulad dito lalaki dito. The second, okay, is, okay, I'm sorry, nagkapindot na pala ako rito, hindi ko alam. Okay? Don't make foolish presumption. Yeah. Don't make foolish presumption. The first one is do not make foolish plans. Second one, do not make. Tingnan po natin sumunod na mga verses. Verse 14 hanggang verse 16. Why do you not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, kung kalooban mo, Panginoon. Okay? We will live and do this and do that. Kung kalooban mo itong bagay na ito sa buhay kong ito. Nagplaplano ako, pero Panginoon, kung ganito ang kalooban mo, Lord, iaawasan ko. Iaawasan ko, Panginoon. Iaalin ko, Panginoon. Kasi yung plano mo, Panginoon, ang ganda ng galing ng last week kay Mary. Anong ginawa ni Mary? May mga pagpaplano silang dalawa ni Joseph, right? Okay? Gusto nila maging ganito, magkaroon ng anak na ganito. Pero kagandahan, mga kapatid ko, kapag ginusto mo yung plano ng Diyos, minsan ang plano natin hindi nangyayari. Minsan, magka-nag-asawa kayo, kagaya ni Elizabeth at saka ni Zacarias, may mga pagpaplano sila. Gusto nila magkaanak. May mga plano sila, pero nung nag-asawa sila, nagkaanak pa sila? May pagpaplano ang tao na minsan hindi nangyayari. Pero kapag sinunod mo ang plano ng Diyos, tiyak mangyayari. See? Yun ang importante rito. Kaya kung magplano ka nang hindi mo kasama ang Diyos, sigurado kayang magagawa mo yan o mangyayari kaya yan? Gusto mong magplano ng sigurado? You do not plan foolishly. You plan kasama ang Panginoon Diyos.
Now this, sabi dito ni James, tingnan po ninyo, you don't have to make foolish presumption. Again, there's the word foolishness. Inilagay ko rito. Okay? Bakit? Bakit sinasabi kong foolish? Alam mo yung mga presumption? Ang presumption po yun, yung mga bagay na inano na nila, they have already put in their minds na ito na ang mangyayari. Sigurado na to. Yan ang presumption. Kumbaga, inassume mo na. Parang sinigurado mo na ito na ang mangyayari. And do not make any foolish presumption. Sa 2013, may mga plans tayo. Sasabihin mo, sa ganitong panahon, mangyayaring ganito, ito ang plano ko. At pagdating ng ganito, uwi ako ng Pilipinas, ganyan-ganyan, magbabakasyon ako sa ganyan-ganyan, at bibili ko yung lupa doon, binibenta sa akin gano'n, at tapos ganito, yan, sa ganitong araw, marami kang mga plano na. Kumpleto na. Okay, kumpleto na. Those are presumptions. But do not make foolish presumption. Bakit nagiging foolish ang ating mga presumption? Yung mga assuming natin na ito. Bakit nagiging foolish? Because kagaya nitong mga lalaki, yung mga taong ito na pinakausap ni James. Ano naging problema nila? Dito. Okay? Una, naging problema nila, they disregard the first thing. They disregard the complexities of life. When I say complexities, ang buhay, alam po ninyo, komplikado ang buhay. Ibig ko sabihin, ang buhay hindi sa tuwi-tuwi na maganda. Ang buhay napaka-komplikado. Maaaring tumatawa ka ngayon, mamaya umiiyak ka na. Iyak ka ng iyak ngayon, pero kinabukasan biglang may good news. Napaka-komplikado ang buhay. Tama po ba? Kumbaga may up, and down. Komplikado. It's what? It's unpredictable. You see? Etong lalaking ito, tayo magnegosyo ako doon, magpaplano ako doon, at sigurado kukuha ako ng pera. Isang taon lang, I will make money in that business, in that area, in that place. Okay? At alam po ninyo, mga anak ng Diyos, kita po ninyo, ang inisip lamang niya yung mga positive. He never considered yung mga troubles, yung mga pwedeng dumating. Maraming mga tao magkakaroon ng presumption. Nagplaplan, ganun, pero hindi mo naisip that there are what? Ang buhay may mga complexities, may mga trouble minsan na pwede mangyari. Pagka yun ay dinisregard mo, you are making a foolish presumption. Okay? Second, they disregard the uncertainties of life. Ibig sabihin ba, yung uncertainties of life, sabi ko nga kanina, dahil nga may mga changes ang buhay, meron din mga tinatawag na uncertainties. Yung mga bagay-bagay na nangyayaring hindi mo inaasahan, kagaya ng karamdaman, kagaya ng aksidente, kagaya ng mga bagay na talagang wala doon sa pinaplano mo, biglang may mangyayaring sigalo. Those uncertainties that I say. Okay? Kapag ka itong mga bagay na ito, itong problema, kapag ka ikay nagplano, pakinggan niyo ito, nagplano nang wala ang Diyos, walang magproprotekta. Walang proteksyon. Walang ika nga sa salitang hapon, mamon. Walang mag-aalaga. Kapag ka ikaw ay nagplano nang wala ang Diyos. Kadalasan yung mga nagpaplanong wala ang Diyos, naku, para bang sigurado siya, hindi tayo magkakasakit niyan, isang taon, hindi, genki tayo niyan, at saka talagang walang aksidente yan, sigurado yan, for 1 year kikita tayo ng pera. Okay, sigurado yung mga plano ko ito ay mangyayari. Ito yung mga ginagawa, mga sitwasyon ng mga maraming mga tao na gumagawa every taon-taon, lalo na ngayon 2030. Alam ko, may mga plano tayo. May mga paghahanda tayo. Now listen to me, kapag ikaw ay nagpaplano, huwag ka mag-a-assume na ito ay puro mabuti lang. Do not disregard the complexities of life. Do not disregard the uncertainties of life. And do not disregard the shortness or the brevity of life. The shortness. Ang buhay ay short. Nakita po ninyo, balikan natin anong sabi doon sa verse kanina. Sabi niya dito, what is your life?
Ano ba ang buhay mo? You are like a mist. Alam mo niyo yung mist? Alam niyo yung meron dito siguro yung, meron kayong perfume? Yung perfume? Di ba pagka... Di ba? Okay? You're like a mist. Ewan ko, pag may mga bisita kayo kami, pag may bisita kami, meron kaming, alam niyo yung, natin, mga regalo natin yung isang linggo, yung mga glade, yung ano, gagawin mo sa bahay namin. Okay? Then all of a sudden, biglang parang nawala na. That is how the Bible interprets life. Makikita mo lang siya sa dalaw. Bigla na ba? Ganon ka-ikli ang buhay. And ito ang maraming mga Kristiyano, mga tao, na pagka gumagawa ng pagpaplano, akala mo ba parang ang buhay nila ay napakahaba? Napakahaba. Na para bagang alam nilang buong 2013 mabubuhay pa sila. You see, ito yung sinasabi ko po sa inyo na the unpredictability of life. Hindi porke ikaw ay bata, hindi porke ikaw ay nagpakingkosida at sinabi ng doktor, you are perfectly healthy. Okay? Sasabihin sa'yo, wala kang sakit. That will be your ticket para ano? Para hanggang 2013 ay mabuhay. Kaya nga sabi ng Biblia, ilagay niyo sa isipan ninyo that life is short. Life is like a mist. I'd like to share to you kung ano yung nakasulat sa Biblia, kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa buhay. Kung sinabi kanina ni James, ni Santiago, ng buhay parang mist. Tingnan po ninyo, sabi sa Lumang Tipan. Okay? Sorry, ulit po natin yung ano. Sabi sa Lumang Tipan, 1 Chronicle, chapter 29:15. For we are strangers before thee, and sojourners, as were all our fathers. Our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding. Meaning to say, tayo daw po, ang buhay dito ay ano, isipin natin, tayo ay para lamang mga manlalakbay lamang dito sa lupang ito. Ang manlalakbay, hindi tumitira sa kanyang dinadaanan. They don't settle. Ang manlalakbay, dumadaan lang. Kaya dapat daw ang mga Kristiyano, isipin natin ang buhay dito ay parang dinadaanan lang natin talaga. Sapagkat ang mga tao, ang mga Kristiyano ay may totoong destinasyon. At yun ay yung pagkatapos ng buhay natin dito. Kung ikaw ay dadaan dito na hindi mo in-spend ang buhay mo nang may katalinuhan ka galing sa Diyos, pagdating doon sa dulo ng iyong kamatayan, pagdating ang destinasyon mo, impyerno. But those people who live life wisely, they are like sojourners, they are like travelers, they are like journeymen. Nagdadaan dito at pagdating doon sa dulo, makakarating sila sa totoo nilang destinasyon. At ang destinasyon ay walang iba kung hindi ang langit. Kaya yun sabi po ng Biblia rito, 1 Chronicle, we're sojourners. We are journeying. We're just traveling. We're travelers. Ano pa ang sabi sa Lumang Tipan? Si Job po mga kapatid ko, ay dumanas na matinding hirap dito sa lupang ito. But what? He was able to sustain his life kahit ang pangit na nangyayari sa buhay niya. Nagkaroon ng sakit, namatay ang mga anak, iniwan ang asawa, bumagsak ang mga negosyo, nagkaroon ng parang ketong ang katawan. But listen, ano sabi dito ni Job? My days are swifter than a weaver's shuttle and are spent without hope. Ang buhay daw po na ay, pagka sinabing word na swift, ibig sabihin fast. It means fast. Swifter, mas mabilis pa daw po sa shuttle. Okay? Kung ano man yung mga bagay na lumilipad, sabi niya, mas mabilis pa ang buhay dyan. Kaya dapat maging matalino tayo. Another word by Job. Sumunod na verse, sumunod na chapter. For we are but yesterday and know nothing, because our days upon earth are a shadow. Again, he used the word shadow. Alam po niyo bakit ginagamit dito yung word na shadow? Okay? Ang shadow po kasi, mga kapatid ko,
Pagka may liwanag lang sa kami shadow. Pagka nawala na yung liwanag, wala na shadow. Okay? Ganon ka-unimportant ang shadow. Okay? It doesn't help us anymore, anything. Basta may shadow ka lang. Ganon din daw po ang buhay. Baka akala ninyo, kung ano man yung pagbibigay mo ng importansya sa buhay mo, akala mo ba makakatulong sa iyo? If you will not live it, okay, with God, that life will be useless. Another word, okay? Sa Job 9 naman, kanina 7, 8, 9, chapter 9. Tingnan po ninyo, my days are swifter than a runner. Kanina, shuttle. Okay? They fly away without a glimpse of joy. They skim post like boots of papyrus, like eagles swooping down on their prey. Nakita na po kayo ng agila na kahit na mabilis na rabbit, hindi nakakaligtas sa kanya. Coming from above the sky, at nakita na siya na rabbit, pero ang bilis niyang, ano yun, swoop down, strike niya yun. Ano why, napakabilis po ng agila. Sabi ni Job, ang buhay mas mabilis pa. The Word of God is trying to convince us. Si Satan, sinasabi niya, okay na ngayon, wag mo na, mag-yukuriste. Okay lang. Huwag ka namang masyado ka namang hat na hat sa Lord, masyado namang parating si Lord ang nasa isip mo. Ano ka lang? Okay? Steady puso ka lang muna. Okay? Huwag mo silang gayahin, hat na hat sila. Ikaw maging matalino ka, maging practical ka. Diba? Lahat ng mga tao, ang madalas ginagamit ay maging practical ka. Ayun, naging practical atheists. Okay? Maging practical ka. Yes, walang masama sa pagiging practical, pero kung ang iyong pagiging practical, mga kapatid ko, ay magdudulot sa iyo ng panlalamig sa Panginoon, there's the problem. Again, you're living a dangerous life. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin, ang buhay ay maikli lang. Maging maingat ang mga Kristiyano. Okay? Psalms 39:4-5. Another verse para pakita sa inyo na ang buhay ay sobrang maikli lamang according sa mata ng Biblia, sa mata ng Diyos. Sabi ni David, show me, O Lord, my life's end and the numbers of my days. Let me know how fleeting is my life is. You have made my days a mere handbreadth. The span of my years as nothing before you. Each man's life is but a breath. Ito'y ang breath dyan, mga kapatid ko. Ngayon, alam na natin to. Dahil taglamig na. Galing ka sa mainit na lugar. Paglabas mo, huminga. Diba may puti? Biglang wala. Yan ang buhay. Yun ang sinasabi dito ni Haring David. Ganun kabilis ang buhay. At huwag mong isipin and you will remain sa pagpaplano, pagpaganda, pagpasok natin sa 2013. Be wise. Do not make foolish plans and do not make foolish presumption. It will not happen. I will tell you, the Lord's plan will happen, but our plan will never ever happen. Amen? Katulad ni rich man, kanina sabi sa inyo, hindi rich man, nagplano siya, I will just drink, be happy, be merry, eat as much as I want, and I will just enjoy life. Sabi niya ganun. Sabi ni God, we are foolish. So foolish. Hindi mo ako naisama dyan sa mga plano mong mamamatay ka. Hindi ka mag-enjoy ng life. Hindi mo ma-enjoy ang food, hindi mo ma-enjoy ang eating, hindi mo ma-enjoy ang drinking, hindi mo rin ma-enjoy ang life. Because today, I'm going to take your life. So kung maunawaan natin mga anak ng Diyos, do not make any foolish presumption this 2013.
If God is not in it, stop it. Amen? The last thing, okay, na dapat nating maunawaan. Don't make foolish delays. Okay? Naku, maraming mga tao ang gumagawa ng mga bagay ng mga delays. We love delays. We love procrastination. Procrastination, yung mga, alam niyo yung saka na muna, saka na lang. Okay? Bagamat ang Hapon, mahilig sa sakana. Sa mga Pilipino naman, iba naman yung gusto nila sakana lang. Okay? Medyo busy pa ako ngayon eh. Okay? Procrastination is nothing new sa maraming mga tao, sa maraming mga Kristiyano. Isang araw, nilagay na ng Diyos ang Israel sa gilid ng lupang pangako. At nang dahil sa 10 report ng 10 espiya at 2 espiya na nagsabing, sinabi na Lord, pasukin na natin ngayon eh. Eh sabi ng 10 espiya, no, marami, higante, hindi natin kaya. Anong sabi ni Moses? Saka na lang natin balikan ulit. Saka na lang. Babalikan natin yan, siguro hindi pa ngayon, saka na lang. Hindi pa natin kaya. Alam po yung naging resulta? Hindi tuloy nakapasok si Moses sa lupang pangako. Ipinangako sa kanya ng Diyos. Yung 10, hindi rin nakapasok. Tanging si Caleb at saka si Joshua lang nakapasok. Yung 2 espiya nagsabi, sinabi ni Lord, gayon na eh! And this is a big problem sa maraming mga Kristiyano. Pwede mo nang gawin, pinagpapaliban mo pa. That's why James chapter 4 verse 17 says, anyone who knows the good and ought not to do and doesn't do it, sin. Alam mo dapat mong gawin. Alam mo dapat mong gawin. Pero hindi mo ginagawa. There's the conviction. There's the Word of God talking to you. Narinig mo ang tinig ng Diyos, but you're not doing it. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, pwede mo lang gawin ngayon. Pinagagawa sa iyo ng Panginoon. You have the freedom to do it. Pero bakit hindi mo ginagawa ngayon? Okay? Hindi mo dapat ipagpaliban. Okay? Ang mga bagay na pwede mong gawin ngayon. Life is short. What you're going to do now may never come tomorrow. Intindihan mo rin yung sinasabi ko? Kaya nga it's a sin. Pinagagawa sa iyo ng Panginoon ngayon. Kung sinasabi ng Diyos na ang buhay ay maikli at hindi ka nagpre-prepare dito, you're a fool. Bakit tayo nagpre-prepare sa ibang bagay na ang buhay naman ay maikli? Dapat pinaghahandaan mo yung buhay na maikli. You're a fool when you're preparing things na hindi naman makakabuti sa maikling buhay. At si Satan, mga kapatid ko, will always pull us. At ipopokus niya tayo dito sa ganitong bagay. Sasabihin niya, ito, mag-enjoy ka muna rito, masaya rito. Until dumating ka sa punto na huli na ang lahat. I always remember yung magandang ilustrasyon na yun. Paborito ko itong ilustrasyon, madalas itong ginagamit. Alam po ninyo, mayroong isang agila. Sa kanyang paglipad, nakita niya isang malaking tipak na yelo. At nakita niyo sa malaking tipak na yelo na inaagos ng malakas na river. Nakita niya na punong-puno ng salmon yung loob ng yelo na yon. So ang ginawa niya, inumpisahan niya lumapag doon sa malaking tipak na yelo na yon habang ito inaalod ng malaking river. Ang ginawa niya, started tungkabin. At nakakain niya yung mga malalaki at mga sariwang mga salmon na nandoon sa malaking tipak na yelo na yon. At habang siya kumakain, nakita niya sa malayo, okay, na malapit na sa falls. Pero bagamat dahil alam niya may pakpak naman siya at alam niya ang ginawa niya, nagpatuloy siyang kumain. Okay? Hanggang sa ang tipak na yelo na yun ay
Bumagsak na doon sa falls. Ang ginawa ngayon niya, dahil sa malapad at malaki niyang mga pakpak, ang ginawa niya, impisa niya ikampay ang kanyang mga pakpak. Nung kanyang kinampay, hindi nakalipad itong malaking anggel na ito. Alam niyo kung bakit? Sapagkat, hindi sa kabusugan, sapagkat ang kanyang mga paa ay nabaon na doon sa yelo. At hindi niya na namalayan na ito ay bumaon na sa yelo. Kaya ng kanyang paglipad, hindi niya maalis ang kanyang mga paa. Kaya siya ay kasamang bumagsak ng isang malaking tipak. The lesson, maaaring nag-enjoy tayo sa mga malalaking tipak ng salmon ngayon. We do not realize na ang mga paa natin ay lumulubog na. The warning, life is too short. If you're going to focus on good things here on earth, hindi mo namamalayan na ang iyong mga paa ay bumabaon na pala. Sabi mo, oh madali naman eh. Pagka malapit nang mamatay, sasabihin ko, Lord, patawarin mo. Patawarin mo. Okay? Kagaya ng agila na yun, oh may pakpak naman ako eh. Kaya ko naman lumipad. Pagka nandun na ako, nililipad lang ako, malaya na ako. Foolishness. Gusto kong unawain ninyo mga anak ng Diyos ang katotohanan. Kung may mga bagay na magagawa ko niyo, sabi ko ng Santiago, who knows, anyone who knows he ought to do and doing not, you have to do it now. There are two things that you need to do. First, you have to, kung bago ka man dito sa Lord of the Harvest ngayon, you have to ensure your salvation. Siguraduhin mo tinanggap mo sa Yesu Cristo sa iyong puso. Hindi mo pwedeng ipagpaliban ang pagtanggap mo kay Yesu Cristo. No, no, no. Sapagkat maraming mga kaluluwa ngayon ang nasa impyerno ang nagsasabing, sana pala, sana pala. Pangalawa, kinakailangan mong magsamantalahin ngayon pa lamang ay kinakailangan lilingkod ka na sa Kanya. Anything ang sabi ng salita ninyo, you know what good that you ought to do and you're not doing it. It's a sin. Alam mo na dapat na maglingkod sa Panginoon. Alam mo, dapat mo ibigay yung best mo sa Panginoon. Pero hindi mo ginagawa. You're sinning. I mean, it's a sin. It's a thing na against, ibig sabihin ng sin, you're violating God's law. Hindi ito maganda sa mata ng Diyos pagka sinabi it's a sin. Hindi natin alam na ang akala lang natin, ang magnakaw, ang pumatay, kasalanan. Kasalanan pala ang ang gagawin mo dapat, pinagagawa sa iyo ng Panginoon, alam mo dapat gawin, alam mo makakabuti pagka ginawa mo, pero hindi mo ginagawa. May kakayanan ka, may kapasidad ka para gawin mo, pero hindi mo ginagawa. Ang sabi ng salita ng Diyos, kasalanan. Kung meron kang gagawin, gawin mo na ngayon. 2013 opens a big chance for every Christian. Pag dumating ang 2013, ang bagong taon, sasalubungin natin yung countdown. Ang ilagay mo sa isip mo, Panginoon, kagaya ni Isaiah. Sabi ni Isaiah, Lord, here I am. 2013 God, I'm going to be a servant. 2013 Lord, I will serve you. If you are that kind of Christian, I will tell you, you will live your life wisely in 2013. Dahil pong lahat ito. Hallelujah. So hindi po natin talaga dapat baliwalain. Si Satan, he will focus us on that big chunk of ice full of salmon.
Maybe your life is good, lalo na dito tayo sa Japan. Life is good. Medyo may problema man tayo dito. Minsan may struggle man tayo. But you can still consider yourself luckier compare sa mga taong nasa Pilipinas. Kahit wala kang ng pera, nakakapag-yakiniko ka pa rin. Nakakapunta ka pa rin sa palengke. Mga tao sa Pilipinas, hindi nakilala yung word na palengke dahil hindi na nakakamalengke. Gusto ko isipin po natin, mga anak ng Diyos, ito ang malaking pakikibaka natin dito sa Japan. Many of us are still what? Nakatungtong sa big chunk of ice na yan. I pray with this message, maunawaan mo na ikaw ay kinakailangan na lumipad at kinakailangan mo nang gumawa ng mga bagay na dapat mong gawin. You do not enjoy the chance of Solomon na inilalagay ng diablo sa mga. Pwede naman tayong mag-enjoy sa buhay nito. Nag-enjoy po tayong mamahal at pagiging sa atin. We will learn to put Him first. Sabi naman ng Panginoon, all these things shall be added unto you. Hindi ako maramot ng Diyos. Yung mga paplano mong maganda, gagawin yun, pagpapalain ko yung mga plano. But if you're going to plan without me, if you're not going to prioritize me, you're foolish. And if you think that will happen perfectly, as you presume, I will tell you, no one is going to protect you. Only God can protect you. Only God has the power. Sa oras po ito, mga kapatid, as we all close our eyes, meron bang bago dito? If this is your first time, narinig po ang mensahe, magagawa mo ngayon, bakit mo pagpapaliban? If there is anyone here na bago, okay, katatanggap mo, pupunta mo lang dito, gusto mong tanggapin si Yesu Cristo. Okay, nais kong itaas mo ang iyong kamay, wherever you are. Hindi mo pa tinatanggap si Yesu Cristo. Maaaring hindi ka bago, pero you think that you're not that, hindi ka pa ganun ka kasigurado, hindi ka pa ganun kaseryosong tinanggap mo siya. But today, you want to assure yourself, God, nais kitang tanggapin sa aking puso. And if you're that person, hindi mo na dapat ipagpabukas ang pwede mong gawin ngayon. For tomorrow may not come. Hallelujah. Sa oras na ito, kapatid, do not be foolish. Oh yes, ito ang aking pakiusap sa inyo. Hallelujah. Do not be foolish. If you think you need Christ, I want you to lift your hands. Kung nakikita mong kailangan ko si Yesu Cristo, salamat po sa mga kabay niya. Salamat po. If you think you need Christ, hallelujah. Itaas mo ang iyong kamay at papapasukin natin siya sa iyong puso. Tatanggapin mo ang kaligtasan nito. Amen? You just have to make sure that you're serious about this. Hallelujah. Habang nakataas po yung kamay na yan, nais ko pong sumunod po tayo sa prayer na ito. At ito ay tunay na itaan mo sa iyong mga puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, naririto po ako. Nagpapasalamat sa iyo. Lumalapit. Nagsusumamo. Nagpapakumbaba. Binubuksan ko po ang puso ko sa iyo. Salamat po sapagkat ako'y inibig mo. Ako ay binigyan mo ng kaligtasan. Namatay ka para sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong dugo. Panginoong Jesus, nagpapakatotoo po ako sa iyo. Ako po ay isang makasalanan. Lumalapit at
pagpapagawa. Ikaw na po, O Diyos, ang mangunahan, maghari, ang kumilos, magmaniobra ng buhay kong ito. Ikaw na po ang masusunod, sapagkat ikaw ngayon ay dinideklara ko na hari, Diyos, Pastol, Panginoon ng aking buhay. Tinatanggap ko po ang inyong kalakasan at inyong kagalingan at aking kaligtasan. Salamat po sapagkat ang aking pangalan ay naisulat mo na sa aklat ng buhay. Salamat po. Ako po ngayon ay isang anak mo na sa pangalan ni Jesucristo na aking Panginoon at Tagapagligtas. Ito po ang isang Amen. Kapatid, kung ito ay talagang pinadaan mo, ito'y dinalangin mo, kapatid, nais kong sabihin sa iyo ngayon, nagdesisyon ka ng tama mo. Bagay na naunawaan mo na ikaw ay isa lamang journeyman, traveler ka lang dito sa mundong ito. Tayo ay isang manlalakbay lang. At ang lahat ng tao ay mayroong totoong patutunguhan. Meron tayong destinasyon. Huwag mong kalilimutan na sa katulad ng isang manlalakbay, dapat nagiging maingat siya sapagkat hindi niya alam kung kailan darating ang maninila. Hindi niya alam kung kailan darating ang mga ambush. Dapat pinoproteksyonan mo yung sarili. Sa 2013, do not think of anything na para i-assume mo na lahat will be okay. No. But if you will include God in your plans, there you are. You have your protector and your Savior. So, oras ko dito mga anak ng Diyos, nais kong patuloy nating itaas po natin ngayon ang ating mga kamay, lahat ng taga-Lord of Darkness. This will be the last Sunday of 2012. Next week, it's 2013 now. The very last Sunday of the year 2012. Iwanan na natin to. And we are now in the point of no return. Nobody can return to the past. Hindi natin dapat pababayaan ang taon na ito na dumaan nang hindi natin totoong taus-pusong pasasalamatan ng Diyos. Hallelujah. Yes, God. Thank you, Jesus. Thank you so much. Na hindi natin bibigkasin ang kapasalamatan sa Kanya. Salamat aming Diyos. Salamat aming Diyos. Alam namin Diyos, kasama ka namin sa araw-araw na ginawa mo. 365 days. Salamat Diyos. For you have been there. Hallelujah. Napakabuti mo sa buhay namin. Yes, God. Ang mga tao, nagsasaya ang mga tao, kung ano-ano mga party ang ginagawa. Ang mga tao, may mga presumption at mga plans sa 2013. But God, we thank you. Because we will not plan foolishly. We will live life wisely. Yes, Lord. 2030. Lord, these people that are lifting up their hands, you bless their lives. We are your people and we are asking for protection. And we say, God, Thank you, Jesus. sa lahat ng pagpaplano namin, Hallelujah. let your will be done. We receive your blessing. Hallelujah. And we proclaim the year 2013 as the year of favor, the year of blessing,
wisdom. Salamat po, Panginoon. 2012 has been a good year for all of us. We love you. Give the highest honor and praise.